makikita nyo yung video na ito kung bakit nagpalabas kaagad po kinahapunan, mga alas 6 ng hapon, ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense ng joint statement, no? Si Secretary Gibo Teodoro ng Defense Department at si General Bronner ng Armed Forces of the Philippines. Ayun. At ano po ang video na yon na nakuha po doon sa interview ni Ka Eric, ano? Ang video po na yon ay patungkol po sa naging pahayag ni Ka Eric hinggil po sa ating pagtingin kung saan dapat patungo ito pong ating nangyayari sa ating bansa, no? Ulitin ko po, the video can be viewed. Makikita po ninyo, mamaya puntahan po ninyo please. Nandyan po sa na-repost ko sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook wall, no? Nandyan siya. But you can visit it kasi nakita ko last night as of 10 p.m. nasa 2.2 million na siya na views, no? Sa Brigada News FM sa kanilang page. At doon po makikita nyo kung ano naging pahayag ko. Ang sabi ko po doon, upang talakayin na rin natin ang naging reaksyon ng AFP at ng Department of National Defense. Ang sinabi ko sa interview na yun kahapon ng tanghali along EDSA Ortigas area during the noise barrage na natapos, ang lahat ng ito ay mapapadali kung maninindigan ang Armed Forces of the Philippines batay sa kanilang constitutional mandate. At ano po ang constitutional mandate ng Armed Forces of the Philippines? Nakasaad po yan sa Article 2, Section 3, Declaration of State Principles and Policies. Ang nakasaad po dyan, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Ibig sabihin po, sa lahat ng pagkakataon, ang ating sangdatahang lakas, that includes not only the AFP, but also the PNP, shall be the protector of the state and the people. Pag pinag-uusapan po ang taong bayan, walang iba na po yan kundi ang mamamayan, na dapat po pangalagaan, protektahan ng ating sandatahang lakas, ng ating armadong pwersang sandatahan at ng pambansang kapulisan, ang mga mamamayan. At hindi lamang ang politiko o ang mga nag-a-appoint sa kanila sa kanilang mga ranggo at posisyon. Hindi lamang ang mga congressman, senador, ang vice presidente, ang presidente. The people themselves, ang taong bayan. At anong ibig sabihin ng state? Ang estado. The state is the government and the entire society. Yan po ang state, no? Ang state ay may elemento ng people, territory, and government. So, ibig sabihin po, ang estado ay hindi si Marcos at Romualdez lamang. And they are not even the real representation ng estado at ng gobyerno. Lalo na kung ang gobyerno ay hindi na po naglilingkod at nangangalaga sa kabutihan at kapakanan ng mga mamamayan. Yan pong ibig nating sabihin sa pagpapahayag na yon. The Armed Forces of the Philippines shall not act as private armed group or private army or private security ng mga politiko. They should be on the side of the people. Ang pangalawang pinahayag ko po doon na hindi maitatanggi na ang totoong kalagayan at karanasan ngayon ng taong bayan, si Marcos at Romualdez po ang nagpapasimuno ng kung bakit nanumbalik ang malawakang pandarambong at pangungurakot sa pundo ng bayan. Because in the first place, ang mga pagpapalusot ng mga sindikato na budget na tinatawag na congressional insertions, na tinatawag po na mga unprogrammed budget, at mga tinatawag po na pork barrel, lahat ng ito nangyayari with the full knowledge of Marcos. Why? Una, nagkakaroon po sila ng pag-uusap niya ni Romualdez, ni Martin Tambaloslos. Pangalawa, nandyan po ang kanyang anak, si Sandro Marcos, no? At hindi
pwede na hindi aabot kay Marcos ang mga nangyayari dyan. Pangatlo, pinipirmahan niya ang budget na ibinibalik sa kanya mula doon sa kasindikatuhan at pang-iistafa nila Romualdez. So, imposible na hindi ito makikita ng kanyang finance and budget team. Ayan. In fact, several times kinu-call out po si Marcos. Ang unang nag-call out sa kanya, si Vice President Sara Duterte. Ito ay nung panahon po na bago pa mag-resign si Vice President Sara Duterte, sinabi niya in a public statement na ang nagko-control ng pundo sa buong Pilipinas ay 2 tao lang. Si Saldico at si Martin Romualdez. But they are not the president. Ibig sabihin po niyan, si Marcos ay kasabwat sa ganyang sitwasyon na ang nagmamanipulate at ang nagkakaroon ng kriminal na maniobra kung paano palusutan at nakawin ang pondo. Thank you, Bong Kapuyana. Pag-usapan din natin yan. Yung pag-withdraw ng support noon kay Joseph Estrada ng Armed Forces of the Philippines was not declared illegal or unconstitutional by the Supreme Court. It was technically sustained by the Supreme Court. Anyway, so, yun ang sinabi ko, that Marcos cannot play innocent. Hindi siya pwede maging innocente dito. Kaya, ang punong kriminal na may pananagutan, una sa lahat, bago pa natin singilin, dapat isunod natin din sila. Siyempre, ang mga taga-DPWH ng mga sindikato, itong pinalayas lang pero walang pananagutan na si Secretary Bunuan, ang taga-DPWH, ang taga-Department of Budget and Management, ang mga kriminal na contractors, ang mga buaya at magnanakaw na kongresista, hindi lamang dapat sila ang sinisingil at dapat papanagutin at bawian ng nakaw na yaman ng taong bayan. Dapat una sa lahat si Marcos at Romualdez. But that cannot happen if Marcos and Romualdez remain in power. Ibig sabihin po, hanggat nananatili sa poder at kapangyarihan sila Marcos at sila Romualdez, hindi po natin makukuha at maipapatupad ang tamang hustisya at tamang katarungan. Okay? So, klaro po ang ibig kong sabihin, mga kababayan, sa ipinapakita ko po sa inyo na doon sa aking sinabi na kung ano po ang dahilan kung bakit ipinapanawagan natin na dapat manindigan ang Armed Forces of the Philippines on the side of the people. Okay? So, at ang pangatlo, sabi ko, hindi po tayo dapat umabot sa level ng nangyayari ngayon sa Indonesia at Nepal upang tayo ay magkaroon ng kaguluhan at ng mga sitwasyon na dadagsa ang karahasan sa taong bayan. No? Thank you, Renato, sa pakikinig po ninyo. Loloy Prox, Rosana, Pai Puentes, Wawi Jones, and family. Cheers! Okay, sa New Zealand. Feli Alfen, ang ibig ko pong sabihin dito, we do not need to go into the escalation of violent actions on the streets, no? Para lamang po maiparinig at maipaabot ng taong bayan ang kanilang pagkagalit. Wala pong mangyayaring maganda kapag dumanak ang dugo, may mamamatay, may panununog ng mga buildings, pagwasak ng mga ari-arian, mga kotse, pananakit. Sapagkat idideklara lang po ni Marcos ang state of lawless violence and lawlessness, and gagamitin niya ang anti-terrorism law, magkakaroon siya ng immediate emergency power to the point of declaration of martial law. So magiging consolidated ang poder kay Marcos at kay Romualdez at pwedeng aristuhin sila Sara Duterte, kami, at hindi kami makakapagpiyansa dahil ang kaso namin ay anti-terrorism law violation. At sigurado tayo, gagawin niya nila Boying Rimulya at ng mga pulis kung sakaling magkaroon po ng kaguluhan at pagkakaroon ng mga karahasan at mga armado na paglaban on the streets, the way we are seeing things getting out of control doon po sa Nepal at sa Indonesia. That is why maingat po tayo dyan, ano? Kaya sabi ko, before po tayo, I said to that interview, before we plunged down into the violent situation we are witnessing right now,
in Indonesia and Nepal, dapat mag-intervene na rin ang Armed Forces of the Philippines. Not by way of launching a coup d'etat or a mutiny, kung saan po hahawak sila ng armas, lulusubin nila ang Malacanang. No, they don't need to do that. That is unconstitutional. What they can do is just to follow a so-called conscience call. And what is that conscience call, mga kababayan? The conscience call is they have to stand as protectors of the state and the people by withdrawing their support to the Commander-in-Chief na si Marcos Jr. and they are going to recognize the new Commander-in-Chief as acting President of the Republic of the Philippines, who is going to be the Vice President, regardless kung yan ay si Sara Duterte, doesn't matter anymore, sapagkat yan ang nakasaad sa saligang batas, that the constitutional line of succession to power when the President is rendered incapacitated, unable to govern and discharge the functions and duties and powers and authority of the President dahil incapable na, dahil na-stroke, na-paralyze, namatay o nag-resign at incompetent na. Wala na sa katinuan at kawaskuhan ng pag-iisip at katayuan upang ipatupad pa ang poder at kapangyarihan na nasa office of the President. The Vice President can take over as the constitutional successor. So, ibig sabihin po, mga kababayan, kapag kinilala ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang role as the constitutional duty bearers to stand with the people, to protect the state and the people and the government in times na mayroon pong napipinto o nagbabadya na mga panganib ng karahasan at kaguluhan dahil nga sa bulok na pangyayaring pangpolitikang sitwasyon na ginagatungan at pinapalala ni Marcos at Romualdez at ang malaganap na mga pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan na nagdudulot ng pagkagalit at diskontento ng taong bayan, the Armed Forces of the Philippines can stand with the people. At sasabihin nila, Mr. President Marcos Jr., time for you to step down. Kayo ng iyong pinsan, we will not recognize you, Mr. President, anymore as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, and we will recognize the new Commander-in-Chief and the acting President now of the Philippine Republic, the Vice President. Goodbye, Mr. President. O yun, tapos na. Hindi na po tayo pupunta pa sa mga malawakang mga banggaan at bangayang pangpolitikang mga hidwaan at mga kilos protestang pwedeng humantong sa mga mararahas na paghakbang at mga gawain ng ibang mga sektor na sobra ang pagkadiskontento at hindi makokontrol ang mga emosyon that can lead to the use of violent actions.